Mga kababayan, kamusta po? Si Kamanong po yung lingkod ay nagbabalik po muli at tayo po ay magsama-sama at magkomentuhan dito po sa Tambayang Makabayan. Magumpisa na po tayo. Komentuhan po natin ang ating Vice President ay siya po ay nasa Davao City at doon po nagdiriwang ng araw po ng kagitingan, mga kababayan. At dito po ay natanong po siya ng mainstream media at sinagot naman po niya at syempre po meron po siyang batikos lalong-lalo po sa gobyerno at sa mga men in uniform, mga kababayan. Ito po, pakinggan po natin ang balita at komentuhan po natin, mga kababayan. Patutsada si Vice President Sara Duterte sa Administrasyong Marcos ngayong araw ng kagitingan. At live mula sa Davao City, may express report si Bril Montalvo ng News 5 Mindanao. Bril, kamusta ba dyan sa Davao City at ano bang sinabi ni VP Sara? Nikki, pinangunahan ni Vice President Sara Duterte ang pagdiriwang sa ika-84th araw ng kagitingan na ginanap sa Davao City ngayong umaga. Nag-alay ng bulaklak ang pangalawang Pangulo sa Veterans Memorial Monument ng lungsod. Present din sa aktibidad ang mga World War II veterans ng lungsod. Binigyang pugay niya ang mga magigiting na kawal na nagsakripisyo para sa bayan. Di naman maiwasan ni VP Sara na ipahayag ang pagkadismaya sa estado ng kasundaluhan ngayon. Narito ang kanyang pahayag. Sadly, the state of the nation has failed the Filipino soldier. Kung nakikita nyo, there is an absence of an independent foreign policy framework para sa ating bayan. Hindi mo na alam kung kaninong interes ba talaga ang pinoprotektahan ng ating mga kasundaluhan. Samantala, natanong din ang bise tungkol sa patuloy na oil crisis sa bansa kung posible bang mapababa pa ang presyo nito. Pakinggan natin ang pahayag ng bise. Mapapababa siya kung magagawa nila ng paraan yung problema sa supply doon sa Middle East. Or mapapababa siya kung merong ibang supply na hindi dumadaan sa Middle East na papasok sa ating bayan. So hanggang merong bangayan sa Middle East, patuloy ang pagtaas ng presyo ng krudo. Naging maikli naman ang sagot ni VP Sara kaugnay sa kumakalat na isyu sa kalusugan ni Pangulong Bongbong Marcos. Narito ang kanyang pahayag. Good luck sa kanya. Po, mga kababayan, syempre, good luck na lang, di ba? At ayan po mga kababayan, ang pahayag po ng ating Vice President na siya po sa Davao City nagdiwang at syempre po nagbigay po siya ng papugay at parangal sa ating po mga bayani, mga kababayan, na nagbuwis. Yung karamihan po ay nagbuwis ng buhay at syempre po yung mga natitira pa nating mga bayani, mga veterans, mga kababayan ng World War II. Maraming salamat po sa inyo. At syempre po, yan po ang patutsada po ng ating Vice President, lalong-lalo po sa mga men in uniform. Ano ba ang inyong pinoprotektahan? Sino ba pinoprotektahan nyo? Ang ating malayang soberenya. Ano na nangyari? Yan po yan, direct to the point po yan. Ano ang ginawa ng ating mga kasundaluhan? Mga men in uniform sa ating soberenya. Lalong-lalo na ang pagtataksil sa isang dating Pangulo na hindi man lang nabigyan ng due process. Hindi po ba? At sa panahon po ngayon, natalamak po ang korupsyon, kahirapan, pamumulitika. Nasaan po ang tagapagtanggol po ng Pilipino? Nasaan po ang mga kasundaluhan? Ang mga men in uniform, lalong-lalo ang mga general. Nasaan po sila? Kaya nga po napakalaki pong tanong ng Vice President. Sino na ba ang pinoprotektahan ninyo? Ninyo. Hindi po ba? Madalas na po natin banggitin at tanongin yan. Nasaan na sila? Grabe na po ang kahirapan ng bayan. Hindi po ba? Kaya nga po desperado ang Vice President.
Wala po siyang magawa. Spare tire lang po siya. Nakapagbibigay lang po siya ng komento pero wala siyang magagawa dahil ang kapangyarihan ay nahandun po sa tinatawag na bangag ng kanyang kapatid, ang kanyang ate. Hindi po ba? Pero may solusyon. Kung gagawan po ng paraan, may solusyon. Lalo-lalo nga po, sabi ng Vice President, nagbigay siya ng ideas. Pwede naman solusyonan. Kung po pwede, meron naman makukuhanan na hindi dadaan sa Middle East, doon sa tensyon, sa giyera. At po pwede rin naman na magawa ng paraan sa ibang bagay. Hindi po ba? Kasi kung hindi ito magagawa ng paraan at lagi po tayong aasa ng aasa doon po sa Middle East, talagang hindi po mapapababa ang presyuhan yan ng petrolyo. Tuloy-tuloy po yan. Kaya nga po sinasabi ng ating Vice President, sana magawa nila ng paraan. Kasi kung ang Vice President ang Pangulo ng bansa, hahanapan niya po ng paraan yan. Gagawa niya ng paraan yan hanggat maaari. Kaya nga lang hindi niya magawa dahil hindi siya ang Pangulo. Hindi po ba? At hindi siya susundin. Hindi po ba dahil spare tire siya. Pero ano po nangyayari sa ating bansa ngayon? Ano po? Lugmok. Kahirapan. Nandiyan pa giyera. At ang inuuna ng mga politiko sa ating bansa ay impeachment. Kaya nga natanong yung impeachment. Ano po? Pinauubaya na lang niya ang impeachment sa kanyang mga legal team. Bahala na sila. Dahil alam na naman nila ang gagawin nila. Dahil alam naman po ng Vice President na fishing expedition ang ginagawa para lang siya mapabagsak. Dahil alam po ng mga nagpapabagsak sa kanya na pag naging presidente siya, lahat sila ay baka makulong. Hindi po ba? At yung iba dyan, na meron ng mga hawak na golden visa, magtatakbuhan na po yan. Parang si Saldico na yan at sila Andy Bautista. Hindi po ba? Mawawala na lang po sa ating bansa yan dahil po sobra-sobra na ang mga ninakaw ng mga hayop na yan. At syempre, natanong po ang kalusugan ng tinatawag na bangag ng kanya ate, good luck na lang. Good luck na lang. Kaya nakakalungkot sa araw ng kagitingan, yung mga sundalo, mga naipaglaban, naipagdigma sa mga Hapon, sa World War II, ano na ngayon? Nasaan na kayo ngayon? Ano na pinaglalaban nyo mga sundalo? Kayo po ba ay para sa taong bayan na naghihikahos at naghihirap? Ano na kayo ngayon? Sino na pinoprotektahan nyo? Mga men in uniform, nasaan na? Nasaan na sinasabi nyo pagiging independent? At di po ba ang pangunahin na dapat pinaglilingkuran ng ating mga kasundaluhan ay ang taong bayan? Yan po ay nasa ating konstitusyon. Hindi po ba? Sila'y maglilingkod sa ating soberenya. Sa taong bayan. At wala naman nakalagay sa konstitusyon na sila'y maglilingkod sa mga magnanakaw na politiko at maglilingkod at magpapakatuta sa Pangulo na may issue ng korupsyon at pulburon. Di umano. Hindi po ba? Kaya mabuhay po ang ating Vice President. Talagang nasa puso at nasa puso na po at isip at ang tunay na paglilingkod sa Vice President. Talagang hindi mo matatawaran ang paglilingkod at galing ng mga Duterte. Kaya nga po sinasabi nga po natin mga kababayan, sayang, nakapangihinayang po na sana yung ginawa ni dating Pangulong Duterte ay nagtuloy-tuloy. Sana hindi po natin dinadanas ito. At sana rin po nagtuloy-tuloy din yung magkaroon na sana tayo ngayon. Ngayon tayo nagsisisi. Bakit po? Kung tinuloy po nila yung joint exploration na mangyayari po sa ating bansa at sa China, yung paghahanap ng mga langis sa ating bansa, hindi po ba? Ayan po inaprobahan na ni dating Pangulong Duterte. Sana, kahit papaano,
meron na sana tayo. Langis ang ating bansa. Hindi po ba? Kaya nga lang, iba na po ang naging panukala at ideas ng mga nakaupo ngayon. Hindi na po para sa ating bansa. Puro pang sariling interes na po. At pati po ang ating mga AFP, PNP, mga men in uniform na magpuprotekta sa ating bansa, magpuprotekta sa ating soberenya, magpuprotekta sa taong bayan, ay nananatili pong tahimik sa lahat po na nangyayari sitwasyon sa ating bansa. Kawawa naman kaming mga Pilipino. Sagana pa naman kayo sa lahat ng pakinabang di umano. Kasama rin yata kayo sa maleta. Hindi kaya, mga kababayan, mabuhay po ang ating Vice President at syempre po, sana po lagi po siya maingatan. Isama po natin sa ating mga dasal na maingatan po mga kababayan, lalo-lalo po sa kapahamakan. Dahil alam naman po natin na hindi po tinatantanan ng Vice President hanggang hindi po siya napapabagsak. Dahil yan po ang tinik sa kanila. Tinik po na magdadala po sa kulungan sa kanila. Hindi po ba? Sa dami po ng ginawa nilang kasalanan sa pamilya Duterte at sa ating bansa. Maraming salamat po mga kababayan sa inyo po mga dasal na maingatan po ang pamilya Duterte. Thank you po sa inyo. At maraming salamat din po sa ating mga kababayan, sa inyo po na nakakagusto po ng Tambayang Mga Kabayan sa YouTube at TikTok. At ganoon din po sa ating mga subscribers at patuloy nagsusubscribe. Sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe, mabuhay po kayo. Shoutout po sa inyo lahat. At syempre po, thank you rin po sa mga nagbibigay po ng tulong at biyaya. Shoutout po kay Eric Hershaw ng Canada, kay Tatay Nick ng Canada, Mila Yi, kay Jem Aris ng United Arab Emirates, ako si Pilam, Jobilin Watanabe, Kingston ng Hong Kong, Jake Yahut ng California, USA, Gina Ray ng Berlin, Germany, Julieta Silona ng Sydney, Australia, Baby Roman at Ate Isa ng Cagayan, si Gay at Shena, si Balance Vision TV at Jesus Valdepena. Maraming salamat po sa inyo mga kabayan at tis-tis lang po at ingat-ingat po kayo lalo-lalo po sa inyo po mga paggawa at God bless po sa inyong lahat. Thank you po mga kabayan, ingat-ingat po at tis-tis lang po tayo. Bye-bye!